Sige po, mag-start na po tayo. It's already 9:12 na po, no? So, ano po kasi, sabi po natin 9 o'clock kasi 10 o'clock po yung service. No po, baka po kasi hindi natin matapos. Okay po, so good morning po sa bawat isa. Bago po tayo mag-start, let us pray po muna. Panginoon, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataong ito na naririto na naman po kami upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na magkaloob ng karunungan sa bawat isa at nawa, Panginoon, na maihayag ng maayos ang iyong mga salita. At nawa, Panginoon, na isa puso po namin ang lahat ng aming mapag-aralan ngayong umagang ito. Kaya, Lord, sa iyo po namin inihahabili ng aming gawain at nawa patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy po na kayo po ang magbigay ng karunungan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so again po, good morning po sa ating lahat. So medyo po kasi mabigat po yung ating topic ngayong linggo at sa darating pa po, no? So ito po yung topic na naatasan po sa akin, yung life after death po. Ano po kaya yung mangyayari pagkatapos ng tao ay mamatay, no po? Ano po yung mangyayari sa kanya after po ng buhay po niya dito sa lupa. So ito po yung ating mga lesson overview. Understanding life after death, meaning of judgment, biblical description of hell and heaven, and preparing spiritually while alive. So yan po yung mga pag-aaralan po natin ngayon po at sa susunod na linggo. And ito po yung mga key scriptures. Hebrews 9:27, Revelation 20:12 and 15, Matthew 25:41, Luke 16:19 to 31, and 2 Thessalonians 1-9. Okay po? So, may tanong lang po ako. No po? If you knew you only had one day left to live, what things would you do? Who would you want to be with or talk to? Halimbawa po, alam mo na isang araw na lang ang buhay mo. So ano po yung gagawin ninyo? Sino po yung kakausapin ninyo? Sige po, si Sister Au. Isang araw na lang po yung buhay dito sa lupa. Ano po yung gagawin mo at sino yung kakausapin nyo po? Ano yung sasabihin nyo? Siyempre po, Kristiyano tayo, natural yung pong Panginoon. Pangalawa po yung yung pamilya. Pamilya at saka yung mga kaibigan. Thank you po. Sige po, dahil nung una po may pa-prize, meron din po tayo. Pili ka, Ate Au. Okay po. Another po, sino pa po? Sister Lay? Para sa akin po bilang Kristiyano, normal na kausapin mo yung pamilya, kakausapin mo, magpapaalam ka sa kanila, magko-confess. Pero igit sa lahat, magpapalinis ako sa Panginoon. Ihahanda ko yung sarili ko para sa pag-arap sa Panginoon. I-confess lahat ng mga nagawang mga hindi dapat mula nung pagkasilang mo. Ang mahalaga kasi doon, yung naka-ready yung spiritual mo. Yun lang. Kuha po kayo, Sister Lay. Okay po. So, thank you po. Yun nga po, no, sabi po, pag isang araw na lang yung natitira sa buhay mo, alam mo na ito na lang yung araw na nalalabi ng iyong buhay. So, siguro po, i-spend mo yung time na yon, yung araw na yon sa pananalangin. No po, sa pagpipray. Sabi nga po ni Sister Lay, hihingi po ng tawad sa lahat ng mga nagawang mali. And spend din po yung time sa pamilya po siguro. No po? Kasi po syempre pamilya mo yon, kasama mo simula. So sila po yung taong
lalapitan. No po? Pero yung iba po, kanya-kanya po tayo, di ba po? So, siguro po sa iba, mga pamilya, sa iba, mga kaibigan, sa iba yung mga taong nagkasala sa kanila or yung mayroon ka pang hinanakit dyan sa puso mo. So, yun po siguro, no? Okay po. And then, kausapin po sila. No po? Okay, ano nga po ba yung kamatayan? Ano po ang ibig sabihin ng kamatayang physical? So, death is the point at which a living organism permanently stops all life processes. Ito po yung pagka namatay na po ang isang tao, stop na po yung kanyang heartbeat. Hindi na po yan magpa-function. Lahat po ng mga parts na po ng katawan niya is hindi na po yan gumagana. And ang kamatayang physical po ay maaring dumating sa atin sa loob man o sa labas man tayo ng ating mga tahanan. So ang kamatayan ay darating sa lahat ng tao. Hindi po natin yan napipigilan. No po? Kahit anong gawin po natin, darating at darating po ang kamatayan. Kahit na sa mga bata pa lang po, sa mga matatanda, kahit sino, dadaan po yan sa kamatayan. No po? At walang makakaligtas sa kamatayan. Yung pong, halimbawa, yung sinasabi na kumain tayo ng gulay para humaba ang buhay. Yes, totoo po yun na yung gulay ay pampahaba ng buhay. Pero kahit po ganon, kahit na mag-exercise ka, uminom ka ng maraming vitamins, kumain ng mga masustansyang pagkain, ngunit ang kamatayan po ay hindi mahahadlangan. Opo, so hindi po natin yan pwedeng hadlangan yung kamatayan. Darating at darating po sa atin yung panahon ng kamatayan. Hindi lang po natin alam kung kailan at kung paano po tayo mamamatay. No po? So sabi nga po, physical death may come to us whether we are inside or outside of our homes. Death comes to all people, young or old, rich or poor, famous or unknown, no one can escape death. Ayan po, kahit na mayaman ka, mahirap ka, famous ka or hindi, bata ka man, matanda, darating ang kamatayan. Okay, sabi nga po, we came from dust, and to dust we shall return. Galing po tayo sa alabok, babalik din po tayo sa alabok. No po? Okay po. So ano po yung mga forms of death? Ano po yung mga uri ng kamatayan? Sige nga po. Yes po, Sister Julie. Aksidente po. Okay, by accident. No po, ano pa po? Ano pa po yung uri ng kamatayan? Okay, sakit. Sino ba po? Igatang. Kaya raw po. Okay po. So there are forms of death po. Iba-iba po yan. No? Iba-iba po yung uri ng kamatayan. Number 1 po is the natural death. Ito po yung, it happens because of old age or illness when the body can no longer function properly. Ito po yung natural death, yung limbawa po sa mga matatanda. Di ba po pagka mete, agad ang kutang nang kay mate na kasi matuwa ni. Ada po, ne? That is natural death. Or kaya naman, ayan po, natural death po sa mga, limbawa, mayroong kang sakit, nagkasakit ka po, no, that is natural death po. Another po is the accidental death. Ayan po. Happens unexpectedly due to accidents such as road incidents, natural disasters, or other unplanned events. So, ito naman po yung sa accident death. Di po natin alam, no po? Minsan po, kahit anong ingat nyo po sa daan, sa pagmamaneho,
No po, kahit na ingat-ingat ka, yun naman pong ibang mga driver, wala po silang pakialam. No po? So, minsan po talagang hindi po natin inaasahan na mamamatay through accident. Okay. Kaya naman po, dumating po yung natural disasters, nagkalindol, nagkabagyo, ayan po, no? So, hindi natin po maiiwasan. No po? And then, iba pa pong mga accidental death. Next po, death due to violence or crime occurs when a person's life is taken through violent or criminal acts. Halimbawa po yung mga, ang tawag doon, yung mga nagbarilan. Ayan po. Kaya po may pumapatay. No? So, due to violence or crime po. So, hindi rin po natin maiiwasan na mayroong mamamatay. Opo? And then, the other one po is self-inflicted death. Ano po yung self-inflicted death? Yung pinapatay po yung sarili. For example po, nagbibigti, ayan po dahil po sa sobrang stress o kaya naman po sa, anong tawag po doon? Ayan po. Okay. Dahil po sa dami po ng problema, hindi na po kayang i-handle. Na pressure po, or tulad po dun sa napanood nyo po yung sa Facebook, yung bata, yung estudyante, tumalon po dun sa LRT. Tapos pagtalon po niya, may dumating na sasakyan, nasagasaan pa po siya. No po, dahil po sa sobrang emotional distress po. Okay po? So why people afraid of death? Bakit po kaya natatakot yung mga tao sa kamatayan? Separation, another po. Assurance. Yes po. Okay, ito po siya. Number 1, bakit po natatakot yung tao sa kamatayan? Number 1, fear of the unknown. Kasi hindi po niya alam kung saan po siya pupunta after niyang mamatay, after death. So, natatakot. Meron pong takot sa sarili. Kasi after po ng kamatayan, saan kaya siya pupunta? No po? So, isa po yon. Next po, loss of life experiences. So, people may fear missing future moments, dreams, or time with loved ones. Siyempre po kapag namatay na, parang halimbawa sa mga kabataan po, no? Namatay tapos sasabihin, yung mga pangarap niya po, hindi niya pa naabot. No po? So, isa din po yon sa fear po ng tao kung bakit ayaw po nilang mamatay dahil po dun sa life experiences na hindi na po nila maaabot, hindi na po nila magagawa, hindi na rin po nila makikita. No po? Next, separation from family and friends. Ito po, syempre po pag namatay ka na, mahihiwalay ka na sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. And siguro po na experience na po natin lahat ang mamatayan, no po, sa ating pamilya. So tunay nga po na masakit po. It is very painful po lalo na sa pamilya, no po? And then, loss of control. Death is something humans cannot fully control to avoid or that can cause anxiety. Isa pa po ito kung bakit ayaw pong mamatay ng tao, natatakot po sa kamatayan. Dahil nga po, hindi po natin ito maa-avoid, hindi po natin makokontrol yung kamatayan. At kung talagang iisipin mo, may stress ka po, magkakaroon ka ng anxiety. Iisipin mo kasi yung future, yung kung ano yung mangyayari pagka namatay ka, no po? So, tulad ko po noon, nung maoperahan po ako ng abdo, aalisan po ako ng abdo. So, 2 weeks prior po ng operation, every night po, umiiyak po ako kasi
iniisip ko po anong mangyayari. Baka habang inooperahan ako, mamamatay na ako. So iniisip ko po yung mga anak ko, yung pamilya ko, ganun. Nagkakaroon na po ako ng anxiety. So kung talagang iisipin po natin yon, kung talagang didibdibin po natin, talagang mamamatay po tayo. No po? Okay. Next. Survival instinct. Humans are naturally wired to stay alive. Fear helps protect us from danger. So, okay lang po na magkaroon tayo ng takot sa kamatayan sapagkat sa pamamagitan po nito, nag-iingat po tayo, iniingatan natin ang ating mga sarili. No? Po, lalo na kapag nagkasakit tayo, kaagad magpapacheck up, kaagad magpapadoktor dahil ayaw po nating mamatay. No po? Okay, sabi nga po, after po ng kamatayan, ano po yung next? Dito po sa Hebreo chapter 9 verse 27, ang sabi po, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Okay po? So, isang beses lang po tayo mamatay. No po? Hindi po katulad ng mga pusa sinasabi, meron po silang siyam na buhay. Pero tayo po, meron lang po tayong isang buhay dito sa mundo at pagkatapos po nito ay ang paghuhukom. Opo? So, iba-iba po yung paniniwala ng mga tao tungkol sa life after death. No po? Sa ating pong mga Kristiyano, we believe po that life after death, yung kaluluwa po natin ihiwalay sa physical na katawan, tapos magkakaroon po tayo ng paghuhukom, hukuman po tayo ng Panginoon, and then magdi-decide po kung sa heaven tayo or sa hell. Opo, sa mga Kristiyano. Sa mga Islam naman po, death is seen as a transition to the afterlife. So, yung mga Muslim po, ang mga Islam, ang ano po nila, paniniwala din po nila is pagkatapos po ng kamatayan, mayroon din pong another life. No po? Kaya lang po, nasa Diyos po kung ano po yung ibibigay na reward or punishment po based doon po sa ginawa nila dito sa mundo. Sa ano naman po, sa Hinduism, ang paniniwala po nila, pagkatapos mamatay ang tao, nagkakaroon po ng reborn or yung tinatawag na reincarnation. Halimbawa po, dito sa lupa, ang ginawa mo po ay hindi masyadong maganda. Pagka namatay ka na po, magkakaroon po ng reincarnation, pwede ka pong maging palaka, pwede ka pong maging insekto, pwede ka pong maging hayop. Depende po kung ano yung ginawa mo po dito sa lupa. Next po sa Buddhism, ganun din po. Buddhism also teaches rebirth after death shaped by karma. So ganun din po, depende po kung ano yung nangyari or ginawa nyo po dito sa mundo, yun po yung mangyayari sa inyo. Opo. So, what questions do people usually ask about life after death? Ano po yung laging tanong tungkol po sa pagkatapos ng kamatayan ay ano po? Ano ang susunod? Okay, so ito po yung madalas na tanong. Number 1 po, what happens after death? Ano po kaya ang mangyayari pagkatapos po ng kamatayan? No po? And then, who judges? And what determines eternal destiny? So what is judgment po or paghukom? Judgment is the day set by the Lord when God will decide whether a person who has died will enter His kingdom or not. So sa Revelation chapter 20 verses 12, ganito po siya. Sabi niya, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay.
hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So ito po, sabi nga po, death is a doorway leading to place where time has no end and existence has no conclusion. So yung kamatayan po, ito po yung daan tungo sa kabilang buhay. Kumbaga po, ito yung pinaka-ticket po natin. So hindi po tayo pwedeng makapunta sa kabilang buhay sa kasama ng ating Panginoon kung hindi po tayo mamamatay physically. So kailangan po nating mamatay physically para makapunta po tayo sa tinatawag nating eternal life. Unless po na buhay pa po tayo kapag dumating na ang ating Panginoon. Pag dumating po ang ating Panginoon na nandito pa rin po tayo, hindi po natin mararanasan ang kamatayan. No po? So yun po, yung kamatayan, dadaan po tayo lahat dyan. So yan po ang pinaka-ticket po natin para makapunta sa kabilang buhay. No po? So there are only two destinations for the soul after death. So ano po yung dalawang destination pagkatapos po ng kamatayan? Yes po, heaven or hell. Dalawa lang po, wala po sa middle. No po? So, i-judge po tayo ni Lord, batay po sa mga ginawa natin dito, then magdi-decide po siya kung sa heaven ka or sa hell. Dalawa lang po ang ating patutunguhan. So a person who dies goes to one of these two places. There is no other destination beside them. Sabi po sa Lucas 16:19-23. So isa lang po ang pupuntahan ng tao. Hindi po pwedeng dalawa, hindi po pwede sa gitna. So isa lang po. So habang nandito pa po tayo sa mundo, gumawa na po tayo ng mabuti kung gusto po nating makarating sa langit, sa heaven. Po? Okay, so ano po yung stop nakikita sa picture? Nakuha ko lang po sa Google. Ano po yung dinidescribe? Yes po, dinidescribe po niya yung hell, yung impyerno, no po. So ano po yung nakikita ninyo? Apoy, ano pa po? Nahuhulog yung mga tao. Ano pa po? Mag-recitation na. Mga kamay, humihingi ng tulong, no po? Okay po. So kung titingnan po natin yung picture, nakakatakot po siya. No po? Yan po yung tinatawag na impyerno or hell. Totoo po yan, nasa Bible po yan. At totoo po ang impyerno. No po? So kung titingnan po natin yung picture, ayan, yung pong apoy para siyang mata na nanlilisik, na nakakatakot po. At kung mapapansin po natin, maraming tao ang napupunta po dito sa impyerno. At ayan po yung mga kamay, dahil po sa kanilang nararanasan, sa kanilang nararamdaman, humihingi na po sila ng tulong. No po, ayan po. So how does the Bible describe hell? Paano po dinescribe yung impyerno? No po? So, sa Bible po, makikita natin sa Revelation. No po? So, wala pa pong taong nakapunta ng impyerno tapos bumalik po dito or nakapunta na ng langit, bumalik po sa lupa. Nagpakita lang po ang ating Panginoon kay John, dun po sa Revelation, ng mga pangitain po tungkol sa heaven and hell. So, number 1 po, it is the place where Satan, his followers, all sinners will be judged. So, dito po, ito yung lugar kung saan po si Satanas at ang kanyang mga kampon at lahat ng makasalanan ay hahatulan. Sabi po sa Matthew 25:41,
At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So, dito po sa impyerno, nandito po lahat mga kampon po ni Satanas. So, lahat po ng mga makasalanan, lahat po ng mga hindi sumampalataya, mga taksil, mga nagpasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng nagliliyab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. So, yun po. And then, isipin po natin na kung imaginein po natin, no, kung kasama po natin si Diablo or kampo nito, pati na yung mga masasamang tao na pinahihirapan ng walang katapusan sa lugar na yan. Ito ay nangyayari sa lahat ng taong namumuhay sa kasalanan at sa lahat ng sumusuway sa ating Panginoon. So diyan po lahat mapupunta yung mga makasalanan. Diyan po sa impyerno. Okay po. Another po. Dito po sa impyerno or sa hell, it is a place where great sorrow and suffering are experienced. So sa lugar na ito, marami ang kalungkutan at kahirapang daranasin. No po? Sa impyerno po, lahat po ng paghihirap mararanasan po. Lahat po ng sorrow, lahat po ng suffering, mararanasan po natin dyan sa impyerno. Sabi nga po, at dooy di namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi namamatay ang apoy. Dito po sa atin, mapasok ka lang ng konti, sobrang sakit na po. No po? How much po kung doon sa impyerno? Sobrang init. Ang sabi po, hindi namamatay. Hindi namamatay po yung init doon sa impyerno. At yung mga uod, nandun din po na kinakain yung laman po ng tao, labas-masok po sila doon sa katawan po. No? Tapos mainit, lahat po ng hirap, mararanasan mo po dyan. No po? So, next po, dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. So, ibig sabihin talagang yung mga, dahil po sa sobrang sakit, sobrang init na nararamdaman po nila, nagngangalit na po ang kanilang mga ngipin. No po? And then, dooy maaalala ng tao ang naging buhay niya sa lupa. So, doon po niya marirealize yung mga nagawa po niya nung nandito pa siya sa lupa. So, pero wala na pong magagawa dahil tapos na po ang kanyang buhay dito sa mundo. Kaya doon po sa kabilang buhay, magbabayad po tayo. No po? Okay po. So, and then number 3, doon pa rin po sa impyerno, it is the place where sinners are eternally separated from God. Mahihiwalay na po talaga yung tao sa Diyos. No po? Eternal po, walang hanggang kamatayan. Eternal po. So, sabi nga po, ang magiging parusa nila ay walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. 2 Thessalonica 1:9. Okay po. So, sa impyerno, ang makasalanan po ay makakadanas ng panghihinayang o pagsisisi, subalit di na sila pwede pang patawarin or mapatawad. Maaalala nila ang pagkakataong binigay sa kanila ng Diyos para makapagsisi at magbalik loob sa Kanya, subalit tumanggi pa rin sila at naging matigas ang kanilang mga puso. Okay po, so yun po.
yun po yung paglalarawan po sa impyerno. No po? And then, dahil po mahal po tayo ng ating Diyos, hindi po niya hahayaan na ang mga anak po niya ay mapunta roon. So, ang pangalawa po, inilarawan naman po ng Biblia ang ano po yan? Yes po, heaven. Ayan po, yung langit. Opo. So kung titingnan po yung larawan, parang napaka-peaceful. No po? Napaka-aliwalas, napakaganda. Nakuha ko rin po yan sa Google, no po? Okay po. So paano po inilarawan ng Biblia ang langit? Number 1 po, it is a place without tears, suffering, sorrow, or death. Sabi nga po sa pahayag 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa kanyang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang kapighatian, ang pagluha at ang hapdi at kirot, pagkat lumipas na ang mga bagay na ito. So kapag ka po tayo ay mapupunta sa langit, ang Diyos mismo po ang papahid ng ating mga luha. No po? At pagdating po sa langit, wala na pong suffering, wala na pong paghihirap, wala na pong sakit na nararamdaman. Wala na po tayong mararanasan ng mga problema, ng mga hirap pagdating po sa langit. And then, number 2 po, it is a holy place with no evil and no one who does wrong. Sabi po sa pahayag 21 verse 27, walang anumang maruming makakapasok doon, gayon din ang gumagawa ng kahihiyan o pagsisinungaling. Ang makakapasok lamang doon ay ang mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Okay po, so lahat po ng makakapunta sa langit, nakasulat po lahat yan sa aklat ng buhay. No po? So, pag sumikapan po natin na mapabilang po tayo, na makasama po tayo doon po sa aklat ng buhay upang makapiling po natin ang ating Panginoon. And then number 3 po, it is a place where God and His children will dwell forever. So ito na po. Ito ang lugar kung saan ang Diyos at ang mga anak niya ay maninirahan sa habang panahon. So eternal life na po yan kasama or kapiling po natin ang ating Panginoon. Opo, so ganyan po inilarawan ng Biblia ang langit at ang impyerno. No po? So sa langit po, walang hanggang buhay ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. While sa impyerno po, walang hanggang kamatayan, walang hanggang sakit. No po, ang mararanasan po ng taong mapupunta sa impyerno. So, ano po yung application po natin dito sa ating napag-aralan? Okay po. So, yung application po natin, make wise daily choices, practice kindness, honesty, and faithfulness, strengthen spiritual life through prayer and action. Okay po. So, yung una po, make wise daily choices. So, habang nandito pa po tayo sa lupa, habang meron pa po tayong buhay, habang may pagkakataon pa po, so, pag-isipin po muna natin ang ating bawat gagawin or bawat kilos at desisyon bago gawin. Piliin po natin ang mga bagay na makakabuti po para sa ating sarili at sa kapwa. Iwasan ang mga gawaing maaring makasama o magdulot ng problema sa hinaharap. So, everyday po, let's make wise decision. No po? So, lahat po ng ating gagawin, isipin po muna natin kung tama ba, kung mali. Siyempre po, kung mali, wag na po nating gagawin. Okay po? So, next po, practice kindness, honesty, and faithfulness.
Maging mabait po tayo sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong at pag-unawa sa iba, maging tapat sa salita at gawa at tuparin ang mga pangako at responsibilidad sa pamilya, kaibigan at komunidad. So, i-practice po natin habang nandito pa po tayo, may choice pa po tayo, at may time pa po tayo, habang malakas pa po tayo, habang buhay pa po tayo. So, let's practice po kindness, honesty, and faithfulness. And then the last one po, strengthen spiritual life through prayer and good action. So, palakasin po natin ang ating spiritual na buhay. So, palaging manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Isabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagtulong sa nangangailangan, at pamumuhay ng may pagmamahal at respeto sa kapwa. So, yun po, no? So, habang pong nandito pa tayo sa lupa, binibigyan pa po tayo ng buhay ng ating Panginoon, binibigyan pa po tayo ng chance na mabuhay, makapiling po ang ating mga pamilya, ating mga mahal sa buhay, gumawa po tayo ng mabuti para sa ikalulugod po ng ating Panginoon. So wag po nating hayaan na ang kalaban po ay gumawa sa ating mga buhay. No po? So palagi po nating gawin po nating motivation. No po? Yung heaven and hell. Okay po? So kapag po nakakagawa po tayo ng hindi maganda, isipin po natin yung impyerno. Kung ano po yung mararanasan, ano po yung mararamdaman po natin doon. Opo? So, pag sumikapan po natin na makapiling po, makarating po tayo doon sa langit. No po? So, yun nga po, yung ating topic po, it's about life after death. So, pagkatapos po ng kamatayan, ay mayroon pong buhay. Hindi po big sabihin na namatay ka, tapos na. Permanent na po yun. Hindi. Meron pa pong kabilang buhay po. Ito po yung tinatawag na eternal life. No po? So, memory verse po natin. Dito po sa John chapter 11 verse 25. Sabi po niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yun po yung ating memory verse po, no? Para po sa next Sunday, i-memorize po natin para makadagdag po sa ating mga memory verse. Sabi nga po kahapon, dun po sa namin, gathering po ng mga WM kina Sister Dayday po. Dapat daw po marami tayong memory verse dahil baka po tanungin daw tayo ni Jesus, ni Lord, pagdating doon. Tatanungin po kung ano yung mga memory verse na alam po natin. No po? So, yun po. Kailangan po nating maging handa dahil hindi po natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay. No po? So, always ready po para po paghandaan po natin ang eternal life. So, yun lang po. Maraming salamat po. So, next week po, meron pa pong kasunod po yung ating topic. No po, yung pong kasunod niya is ano po yung mga paghahanda na ating gagawin pagkatapos po ng kamatayan. Yun po, yung magiging topic po natin next week. Okay po, so thank you po. Tayo pong lahat ay yumukot, manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat po, Lord, sa mga salita na binigay niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon, na kung saan nalaman po namin, Panginoon, na inilarawan po kung paano ang magiging buhay po sa impyerno at sa langit. Nawa, Panginoon, maging kalakasan po ito sa aming mga spiritual life. Kayo pong patuloy na mag-guide sa amin, kayo pong patuloy na
gumabay sa amin, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. At nawa, Panginoon, lahat po ng aming napag-aralan ay aming isa sa puso at isa sa buhay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga anak mo na nandito. Nawa, i-bless niyo po silang lahat, O Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.